Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Ephesians, chapter 3, verses 17 hanggang 19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig, upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. You are love. Alam niyo po, isa sa pinaka-powerful verses sa Biblia na dapat nating malaman ay yung pong sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 1 na sabi rito, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama, tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At dito po sa prayer ni St. Paul, mapapansin niyo po, no, ito po yung prayer niya sa mga believers, na dapat daw po maunawaan natin yung pag-ibig ni Kristo. Kasi ito po ang magpapatibay sa ating buhay, magpapatatag sa atin at higit sa lahat, ito ang babago sa ating buhay. Ako po'y na-born again. Nung ako po ay shinera ng gospel at pinaunawa sa akin itong mga katotohanan ito. Kasi marami rin pong nag-share sa akin noon at maraming mga verses po silang binabanggit patungkol sa kaligtasan. Pero ito pong nagtiyagang nag-share sa akin ng gospel, kaya po ako na-born again. Ang lagi niya lang hina-highlight sa kanyang sinasabi ay yung mahal ako ng Diyos. Actually, ito nga, nag-share sa akin ng gospel, hindi naman siya pastor eh. Pero tuwing isi-share niya po yung gospel, galing sa kanyang puso. Damang-dama ko yung sinasabi niya na mahal ako ng Diyos. Kasi ang malaking katanungan sa aking isipan noon kung talagang mahal ako ng Diyos, bakit ganito ang pinagdadaanan ko sa buhay? Bakit ako may sakit? Bakit naghihirap yung aming pamilya? Nakikita ba ng Diyos yung kalagayan ko? At doon po sa pag-share ng kaibigan kong yon, naintindihan ko na ang Diyos pala, iniisip niya ako, nauunawaan niya ako, tigit sa lahat, mahal niya ako. Kaya alam niyo po, kung alam natin yung mga katotohanan na yon, lalalim po yung pagkaunawa natin ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung babago at magpapatibay sa ating buhay. Ngayon, pwede tayong mag-dwell sa mga ilang katotohanan sa Biblia. Para maunawaan natin na tayo'y mahal ng Diyos. Unang-una po yung sinasabi sa Psalm chapter 8 verses 3 to 6. Kung makikita niyo po dyan, binanggit dyan na ng psalmist, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Kita ninyo, no? Kapansin-pansin, ang ganda-ganda ng creation ng Lord. Pero sino ba tayo para pahalagahan ng Diyos? Ang sabi nga dyan, tayo'y kanyang nilikha. A little lower than heavenly beings. Kasi we are created in the image and likeness of God. At higit sa lahat, pinamahala niya tayo sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya huwag mong sasabihin, kapatid, na hindi ka importante sa paningin ng Diyos kung alam mo lang mahalaga ka sa paningin ng Diyos. At higit sa lahat, laging iniisip ka ng Diyos. Sabi dyan what is a man that you are mindful of him? Lagi tayong iniisip ng Diyos. At yung katotohanan na yan, dapat maunawaan natin. Sabi sa Luke chapter 12 verse 7, maging ang buhok nyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ganon tayo sa paningin ng Diyos. Bilang niya yung ating mga buhok. Ibig sabihin, higit tayong mahalaga sa lahat ng kanyang creation. Kasi iniisip niya po palagi tayo. At ako'y naniniwala, maging ang Panginoong Jesus nung siya'y namatay sa krus, ang iniisip niya po tayo. At ito pa, sabi sa Psalm 139, kung babasahin ninyo, verses 16 hanggang 18, basahin ko lamang po yung 16 and 17, sabi dito, ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam.
Tunay, Yahweh, di ko maaabot ang iyong isip, ang dami ng iyong balak, hindi ko nababatid. Ang sabi sa English Bible, how precious to me are your thoughts, O God, how vast is the sum of them. So, nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating magulang. Iniisip na tayo ng Diyos. Ano po? At ang dami ng balak at plano sa atin. Batid niya ang ating buhay. Ano po? Kaya alam niyo mga kapatid, kung maunawaan lamang natin na mahal tayo ng Diyos, sabi sa Ephesians chapter 1 verses 4 to 5, dahil sa pag-ibig ng Diyos tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Makikita natin na ang buhay natin nakasalalay lamang sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 8 verse 38, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit anong klaseng pagsubok sa buhay na ito, kaya mong pagtagumpayan, kapatid, kapag unawa mo na mahal ka ng Diyos. At ang sabi nga sa 1 John chapter 3 verse 1, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At alam niyo po, nung naunawaan ko yung katotohanan na yun, naranasan ko pong lubos sa aking buhay ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, at muli, kinikilala namin sa buhay na ito, ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na nagmahal sa amin. At pinakita mo yan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. At naintindihan namin na dahil sa iyong pag-ibig sa amin, ibinigay mo iyong kaisa-isang anak upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Ngayong unawa na namin ito, mamuhay kami. Taglay-taglay ang pag-ibig mo sa aming puso. Purihin ka. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.